Okay, ito magandang araw mga kabadods, no? So may servicean tayo ngayon, medyo gabi na. Pupuntahan natin yung unit. Sabi ni customer ayaw mandar yung kanyang Bajaj Maximus na new model, yung Bajaj Maximus na single spark plug. So pupuntahan natin dito sa part ng Makiling. So ayan mga kabadods, lalakbay na natin itong Maharlika Highway para makarating tayo sa Makiling, no? So nandun yung unit ni customer. Ay check natin kung ano ba naging problema. So ayan mga kabadods. Okay, ito mga kabadods, no? So malapit na tayo. Titingnan natin yung unit. Ang pagkakaalam ko galing na to sa mekaniko ng dealer ng Bajaj. So double check natin kung ECU nga ang sira, no? So ayan, malapit na tayo. So ito yung unit ni customer, bagong bago, no? 7 months pa lang to mga kabadods. Okay, ito mga kabadods, no? So ito, check na natin. Gagawin natin dito, i-check na natin agad yung kuryente. So kuryente ang una nating i-check na. Isa pa. Okay, ito mga kabadods, no? So wala lumalabas ang kuryente dun sa kanyang ignition coil, pero kompleto naman ang mga ilaw ng MIL ng indicator. So walang problema sa mga indicator niya. Ibig sabihin gumagana yung kanyang ECU, no? So ang problema niya walang kuryente lumalabas dun sa kanyang ignition coil. Yun yung alamin natin mga kabadods. Dito sa part na to mga kabadods, no, check na natin yung supply dito sa kanyang ignition coil, no? Yung supply galing sa kanyang fuse box. I-check natin kung may supply. So ayan, goods naman yung supply niya, so walang problema. Ibig sabihin may supply. I-check natin yung crank angle position, no? So yun yung pulser, so wala namang problema. At okay pa naman, goods pa naman. So ibig sabihin wala problema ang pulser coil at yung ignition coil niya, na may supply naman yung power supply na 12 volts, no? So i-check na natin dito yung continuity ng wire ng primary circuit ng ignition coil. So yun yung check natin. Bubuksan na natin itong pinaka box ng ECU. So doon na agad tayo mag-base na. Okay, ito mga kabadods, no? I-diagnose muna natin. So wala namang code error na lumalabas sa kanyang ECU. So i-check na natin yung kanyang ECU, no? So i-check natin yung connector kung okay pa ba o yung kanyang mismong ECU. So ayan mga kabadods. Dito sa part na to mga kabadods, no, i-check natin yung continuity ng primary circuit ng ignition coil, no? So ayan mga kabadods. Okay mga kabadods, okay naman ang continuity. Dito naman tayo sa continuity ng wire ng ating fuel injector. Check din natin mga kabadods. Tala mo yung ano nila.
Okay yan mga budgets, no? Wala naman problema dun sa continuity ng ating positive supply ng fuel injector at saka yung pinaka drive ng ating fuel injector, so walang problema. Check ulit natin mga budgets kung may lalabas bang kuryente dun sa ignition coil. So ayan mga budgets, no? Double check natin para pa-check ulit natin kung talagang walang kuryente lumalabas. So ayan mga budgets. Patayin niyo muna. On. Okay na. Okay, redondo nga. Okay yun mga budgets, no? So wala talagang kuryente lumalabas doon sa kanyang ignition coil. So check muna natin to mga connector terminal dito sa unahan, sa fuse box. So check natin lahat para ma-confirm natin na mga walang problema dito sa kanya mga socket terminal dito sa fuse box, no? So yun mga budgets, at wala naman mga problema, so okay naman lahat. So ibig sabihin lang nito na talagang may problema doon sa kanyang ECU, no? So ayan mga budgets. Okay, ito mga budgets, no? So napansin ko doon sa kanyang ECU, ayan, meron siyang maitim na part ng bahagi, no? So yun yung malamang sa malamang na naging problema niya. Lubhang uminit yung ECU at ayan, nasunog yan mga kabudgets. So yan yung problema niyan, kaya ayaw maglabas ng kuryente yung kanya ignition coil, no? Merong nasunog na part ng ECU. So ayan mga kabudgets, no? Hindi na maganda yung pagkatanso niya. Malamang sa malamang na uminit ng luba itong kanyang ECU, no? So ito ang masama dito sa mga new model na ganitong single spark plug, umiinit ng luba ang ECU, no? So tapos kapag ka nabasa, ayan, doon magsisimula yung pag-spark nito mga kabudgets. So yun yung problema, kaya ayaw magbigay ng kuryente yung kanyang ignition coil, no? So ayan ang ginawa natin dyan, gumawa tayo ng parallel connection para mapaandar natin tong unit. Itinek natin, no? Gumamit tayo dito ng ECU ng compact. So para mapaandar natin yung unit, ginamitan natin ng ECU ng Bajaj RE compact. Gumawa tayo ng parallel connection. So gumamit tayo ng ECU ng Bajaj RE compact. So ayan mga kabajaj, no? So yan yung ginawa ko. Siyempre may binago tayo sa mga connection yan para magkaroon ng kuryente yung ignition coil niya. So ayan mga kabajaj, no? Okay yan mga kabajaj, no? So napaandar natin yung unit. So yan yung ginawa natin, no? Naging napaandar naman natin. So ayan, inayos ko na rin yung pagkaka-tape niyan. Binalutan ko na rin. Pero hindi natin tinanggal yung stock na box ng ECU, no? So gumawa lang tayo ng parallel connection para gumamit tayo ng pang Bajaj RE compact na ECU, no? So ayan, dahil malamang order pa to at bago pa dumating yung order ng ECU, matatagalan. Tapos ipo-program pa yon. So siyempre maabala si customer, hindi agad makakabiyahe. At itong unit na to malamang sa malamang na hinuhulugan pa, no? So ayan mga kabajaj. Okay mga kabajaj, no? Umaandar na yung unit at inayos na rin natin yung pagkakalagay ng kanyang ECU box, no? Binalutan na natin ng plastic para hindi mabasa, no? So ang gumagana ng ECU dyan yung pang Bajaj RE compact. So ito wala nang laman, no? Tinanggal natin yung laman. So ayan, ito yung kanyang ECU at o-order pa tayo ng ganyang ECU, no? So tapos ipo-program pa yan mga kabajaj. So talagang pagkakuha kayo ng ganitong unit, wag nyong babasain yung part ng ECU, no? At dahil napakaselan talaga kapag ganito ang unit nyo, napakahina ng ECU nito mga kabajaj.
Okay, mga kabajads, ite-test drive natin yan para ma-check natin kung ano yung magiging problema nito kapag na-test drive natin. So ayan mga kabajads. Okay, ito mga kabajads, no? Habang tinetest drive ko wala namang problema sa takbo at hindi naman siya namamatay, so wala namang problema. Ang napansin ko lang mga kabajads, kapag pumapalo na siya ng mga 6,000 RPM o isasagad mo ang silinyador ay medyo kinakapos siya. So yun yung naging problema niya mga kabajads, no? Pero pwedeng ibiyahe mga kabajads, no? So ang problema lang niya, pag isasagad mo ang silinyador kinakapos na siya, no, mga kabajads. So malamang sa malamang na yung pagkakaprogram nung sa Bajaj RA Compact ay medyo matipid sa gas. Ang kailangan nitong Bajaj Maxima medyo malakas sa gas ang Bajaj Maxima, so kinakapos siya sa gasolina. So yun lang yung naging problema niya, medyo kinakapos siya kapag nasa high RPM ka na. So ayan mga kabajaj, at hanggang dito na lang yung ating tutorial tungkol dito sa Bajaj Maxima single spark plug, no? So kapag kukuha kayo ng ganitong unit wag na wag nyong babasahin yung pinaka ECU box nyo, no? Dahil ang ECU nito lubhang umiinit mga kabajaj, at kapag nabasa ng tubig malamang sa malamang ganito ang mangyayari sa inyo mga kabajaj, masusunog agad ang ECU. So ayan mga kabajaj,